Yeah, alright mga minamahal, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Actually, nakita ko lang to and medyo nalulungkot ako sa iba nating kapwa Pilipino, especially na nga din po sa mga DDS, like parang they have a syndrome na ewan ko ba kung kaya pa tong gamutin. Kailangan na ata nilang mag-seek ng medical attention dahil tingnan ninyo kahit karton, oh, see? Oh, tingnan ninyo, grabe nakaka-touch. Sinusubuan ni ate ang karton. Nasobrahan na ata yung pagiging fanatiko mo. Uy, yung karton hindi makakapagsalba ng Pilipinas yan. Tandaan nyo yan, ha? Grabe na to. I cannot. Mga pinamahal, to be honest. Tingnan nyo, oh. Nag-rise na pala ang cartoon character. Oy, si Nico David nag-post niyan. Nakita ko lang, tapos tinawanan talaga siya ng napakadaming netizen. Ito pa, meron pang post. Oy, pakita ko sa inyo. Yan o, tatay mo cartoon. Wait, hindi lang yan siya yung gumagawa niyan, ha? Hindi lang sila yung gumagawa niyan. Si Robin Padilla din, katabi niya si former President Duterte, nagkakape tapos karton. There's nothing wrong with that naman. Pero parang, parang sakit na to and they need to pay medical attention para baka malay natin may karton syndrome na sila. 'Di ba? Hindi lang natin sure kung nagkakasakit na kuno si Digong sa loob ng dahig sa kulungan, abay baka sila din na mga sobrang panatiko, meron na din sakit. Well, ano pa nga bang aasahan natin? But seriously, mga minamahal, habang sinasamba nila yung mga DDS, yung karton na si former President Duterte, to be honest, hindi ba nila nakikita kung gaano tayo nalubog sa utang sa panahon ni former President Duterte, kung paano tayo binabanatan, niraratratan, kinakawawa, inaalila, inaape, 'di ba, binubuli ng China. Kasi yung balita kasi noon, mga minamahal, dito sa China, limited lang. Ngayon kasi, sa panahon ni President Bongbong Marcos, sobrang naging open ng ating presidente dito nga po sa sa balita, sa mga issue tungkol nga po sa sarili nating bahura, 'di ba? Sa West Philippine Sea. So, lahat updated sa ginagawang pambubuli. Recently nga lang din natin nalaman, 'di ba, nung pumutok yung issue na matagal na pala talagang binubuli ng China ang bansang Pilipinas at nailabas lang lahat ng iyan sa panahon ni President Bongbong Marcos. So, seriously mga minamahal, speaking of mga patawang mga DDS, grabe, kinakawawa tayo ng China before. Tapos, bukod pa doon, ninanakawan tayo ng pondo. Ninanakawan ang mamamayang Pilipino ng pera. 'Di ba? Tapos napupunta sa kanilang mga confidential funds na hindi naman din natin maipaliwanag kasi can you imagine, may 51 billion si Pulong pero hindi man lang mapaayos yung Davao, walang accountability, binabaha pa din sila, walang transparency. So hindi naging transparent ang panahon ni former President Duterte sa mamamayang Pilipino. Puro lang sila pa-press briefing, pa-photo ops, 'di ba? Sasabihin pa nila na kami ang naging dahilan kung bakit hindi tayo ginera ng China. 2 frigate lang, hindi tayo ginera ng China. Hindi nyo nga minomodernize ang ating Armed Forces of the Philippines. Hindi di porket mahina tayo, abay, hindi na tayo papalag. Kasi ganito mga minamahalang ang logic natin. Kunyari, si Mima, sumabak sa isang boxing. Tapos yung kalaban ko sobrang tangkad. Hindi di porket sobrang tangkad niya, sobrang laki niya, hindi na ako magpa-practice kasi alam kong matatalo ako. Nagigets ninyo? 'Di ba? So, hindi dapat ganun yung logic. Even pa na mahina tayo, kailangan pa din nating mag-upgrade. At beside, hindi naman tayo nagpo-provoke Walang provocation tayong ginagawa. Ang ginagawa lang natin dito mga minamahal ay pinaglalaban ang sarili nating bahura, 'di ba? Yung sarili nating bansa, yung sariling atin kasi nakalagay yan sa UNCLOS. 'Di ba? Tapos yung China, gusto pa nila respetuhin sila. Like what the F? Bakit niyo gustong respetuhin kayo kung kayo mismo ay hindi nagpaparespeto? And you know what mga minamahal, thinking of din sa mga DDS, bakit kaya hindi sila nagigising? Nagtataka lang din ako
Oo, hindi sila nagigising despite na, tingnan ninyo, merong OFW sa Qatar na nagrally kay Sara Duterte. Iniwan nga sila sa ere, hindi nga sila tinulungan sa Department of Foreign Affairs. 'Di ba? Oh, iniwan na kayo harap-harapan sa ere, nakasuporta pa din kayo. Tapos recently, sa Singapore, kamuntik-muntikan pang mahuli itong ating mga kababayan dahil sa ginawang katarantaduhan ni VP Sara Duterte. Biruin nyo, smear campaign na yung kanyang ginagawa. Pero tinagol niya lang sa tawag dito, meet and greet, community. Pero yung layunin, kung makikita nyo naman sa likod ng kanyang, habang nagsasalita siya, 'di ba? Sa likod, may nakalagay doon, Sara Duterte, tapos yung kanyang mga kaalyado. So, I don't really get the point. Bakit yung mga, diba, yung mga DDS ay up to this moment, bulag pa din sila sa katotohanan. So, anyway, mga minamahal, if ganito, yung ugali ng mga DDS, sila lang talaga yung nagpapagulo sa ating bansa. Kaya hindi tayo matahi-tahimik eh. Kaya hindi natin makuha yung pag-upgrade, kaya hindi natin makuha yung nararapat sa mamamayang Pilipino. Kasi sila mismo yung humaharang. 'Di ba, instead na makipagtulungan, kagaya ni Chavit Singson. Instead na makipagtulungan na yung kanyang ginagawa, sinisiraan pa ang admin. Kagaya ni Sara Duterte, instead na makipagtulungan, sinisiraan pa ang admin. Like, anong klaseng paninira, Mima? Mantangin ninyo, sabi niya, alam ko naman, posible naman yung 20 pesos na bigas. Posible naman talaga yun. Hindi ko lang ituturo kasi magkaaway kami. Like, tama ba yung ganong klaseng asal? Tama ba yung ganong klaseng pag-uugali? Diba, mga minamahal? Anyway, yung tatay nyo, karton. Yung tatay nyo, hindi na makakalaya yan. Oo, dahil unang-una, yung interim release na denied. Yung prosecutor na pinapatanggal nila na denied. Tapos pangatlo, sinabi na ng ICC na meron silang jurisdiction over the Philippines dahil nakapirma tayo sa Rome Statute. So, kailan ba yung investigation magsisimula? 2011 hanggang 2019 nung umalis tayo. So, basically, they have a rights nung panahon na tayo ay miyembro pa. So, nagigets ninyo? Tatay nyo talaga, karton. Hindi na makakauwi ng Pilipinas yan. Suntok sa buwan. Pustahan tayo. And as long as yung huli nilang card na sakit-sakitan card, ipagpatuloy nila every 120 days bago maimbestigahan si Digong, mas patagal siya ng patagal, ng patagal, ng patagal. Tandaan nyo yan. Diba? Yes, alright mga minamahal. Woo! Anyway, it's me again, Alicia nyo. Pahingi lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and always hit notification bell for more update. Maraming salamat at ingat mga kababayan!